Kaya para apatan ang tumataas sa kaso dito sa Pasay, ang mga paaralan kinalambukan. Gamit ang tinatawag na Olicet Net na galing Japan, target ng lokal na pamahalaang gawing dengue-proof ang kanilang mga classroom o kung hindi man mabawasan ng gusto ang kaso ng dengue. Meron tayong insecticide na nilagay inside the filament, inside the net. Pag dumapo ang mosquito, dumapo ang lamok, pag na-touch nga yung net, mamamatay siya doon. Magkakaroon siya ng bite inhibition, repellency, knockdown, and mortality. Safe po yan sa human. Naglaan daw ng 15 million pesos ang LGU ng Pasay para sa proyektong ito. Sulit naman daw pagkat ang bisa tumatagal umano ng 3 hanggang 5 taon. Kanina, mismong si Pasay City Mayor Emmy Calixto Rubiano ang nanguna sa pag-iinspeksyon ng classroom na nakapitan na ng net. Kasi po, kung mapapansin nyo, ngayon lalo, talagang bumalik na ang face-to-face. Kaya kailangan ng more protection para sa ating mga bata hanggat nandito sa school. Dati po, syempre po, parang kinakabahan po. Pero ngayon, safe naman po kasi yung mga bata. Kaya okay naman po, sir. Paalala naman ng DOH, sundin ang 4S kontra dengue. Search and destroy mosquito breeding sites o siguruing walang nakaimbak o naipong tubig na pwedeng pangitlugan ng lamok. Pangalawa, secure self-protection measures gaya ng pagsusuot ng mahabang damit o pantalon o di kaya paggamit ng mosquito repellent. Pangatlo, seek early consultation, lalo na kung may sintomas gaya ng lagnat, pananakit ng ulo at katawan, pagsusuka, diarrhea at skin rashes. At pang-apat, support fogging o spraying. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida ang inyong saksi. Iwas pila ang target ng inilunsad na high-tech na paraan ng pagbabayad ng pamasahe sa LRT Line 1. Alamin ang proseso sa pagsaksi ni Joseph Morong. Sa mga suki ng tren tulad ng LRT Line 1, bahagi na ng pagsakay ang pila. Medyo hassle po. Bakit? Kasi mga nagmamadaling po mga estudyante. Araw-araw yung iniinda ni Marites kaya para-paraan daw siya para mapabilis. Marami ang pila dun sa kabila. Dalawa kasi eh. Oo. Kaya dito ako lagi. Usually pag rush hour, hindi natin maiiwasan yun, no? May congestion. Para iwas pila, pwede na ngayong magbayad sa app na inilunsad ng LRT1 na Ikot Manila app gamit ang inyong debit card o e-wallet. Imbes na ticket QR code ang ibibigay sa inyong smartphone. Pwede rin direktang gumamit ng isang e-wallet. Dito sa wallet app na ito, pwedeng dito na kayo bumili ng ticket para sa LRT Line 1. Sa halip na pumila kayo pag maraming pasahero, punta lang kayo dun sa services. Hanapin nyo yung LRT1, tapos dito tayo sa EDSA, so EDSA yung origin, and then Roosevelt, yun yung pinakadulo. 31 pesos, kasama dyan yung 2 pesos na convenience fee. Press pay now at makakita nyo na yung QR code. Hi guys! So I just wanna share this with you kasi meron akong discover na bagong site kung saan pwede tayo mag-Viva Max. Ito yung QR code, scan nyo lang. So when you buy it, it's valid for like 24 hours. You can buy it ahead of time. Samantala, hinihintay pa ng Light Rail Manila Corporation kung kailan may patutupad ang dagdag singil sa pasahe sa LRT 1 at 2 na pinayagan ng DOTR nitong Abril. Ipinagpaliban muna kasi yan ng Malacanang dahil sa posible umanong epekto sa inflation o pagmahal ng mga bilihin. Everything has an effect on our business. I think basically people do the PPP programs with an expected, with an agreed contract with the government, and those entail those fare adjustments. We're hopeful that we get some action on that. Ayon kay LRTA Administrator Hernando Cabrera, may konsultasyon na rin silang ginagawa sa NEDA. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong ang inyong saksi. Mga kandidato ng 2023 Barangay and Sangguniang Kabataan Elections, hinamon ni DILG Secretary Benhur Abalos na magpa-drug test. Ayon kay Abalos, isa ang droga sa mga pinakamalaking problema ng bansa, kaya dapat ipakita ng mga kandidato na handa silang maglingkod sa bayan.
Noong 2021, sinabi ng Commission on Elections sa COMELEC na hindi pamantayan ng substance abuse para ma-disqualify ang isang kandidato. Ito ay base sa isang desisyon ng Korte Suprema noong 2008 na sinasabing unconstitutional ang isang probisyon ng Dangerous Drugs Act of 2022 na nire-require ang mandatory testing sa lahat ng mga kandidato para sa posisyon sa gobyerno. 17 bagong kaso ng COVID-19 Omicron sa variant XBB.1.16 o Arcturus na itala ng Department of Health. Base sa mga resulta ng genome sequencing mula nitong May 15 hanggang 19, na itala ang 7 kaso ng Arcturus sa Western Visayas. 5 naman ang mula sa Davao Region at 2 sa Metro Manila. Tig-1 kaso naman ang naitala sa Bicol Region, Central Visayas at Mimaropa. Dahil dito, 28 na ang kabuang bilang ng mga kaso ng Arcturus sa Pilipinas. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion ang inyong saksi. Bistado ang bentahan umano ng mga SIM na verified sa e-money app na GCash. Ayon sa GCash, ginagamit ang mga anilay mule account para makapanloko at makuha ang pera ng mga user. Saksi, si Marisol Abduraman. Kung gusto mong magamit ang full features ng GCash app, isa sa kailangan mong gawin magpa-verify ng account. Kailangan ng valid ID, selfie at pag-fill-in ng impormasyon. Dapat, impormasyon mo mismo ang nakalagay. Pero ang 4 na ito, naarestado sa mga entrapment at follow-up operations ng NBI Anti-Cybercrime Division, nagbebenta ng SIM na may verified GCash registration. Ang mga suki umano, mga kasino at isabong. Rampant online selling ng ating GCash verified accounts. Allegedly, they were saying na they can use it despite of the fact na meron ng security feature. Peke raw ang mga pagkakakilala ng mga tao kung kanino pinangalan ang mga SIM. Picture ng aso, picture ng pusa, and then nare-register siya. And then kasama siya doon sa bintahan nangyayari sa online. Sabi ng mga nahulihan, pinapa-verify nila ang mga SIM sa isang chat group. Pagkatapos ng proseso, ay ibabalik ito sa kanila para ibenta online. Magkano benta niyo, boss? 700. Sa isang araw, ilan ang nagagawa niyo? 40.